Magandang araw mga kababayan, isang nakakabahalang balitang dumating mula sa Estados Unidos kung saan iniulat na tumbakan si Liza Manx, asawa ng Pangulo, mula sa korte matapos siyang ideklara na guilty sa mga kasong may kinalaman sa illegal na transaksyon at pagkakasangkot sa droga. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente habang ang paglilitis sa kanyang kaso ay patuloy pa at sa gitna ng mga seryosong aligasyon laban sa kanya. Sa kasalukuyan, tinutugis na siya ng mga otoridad at may mga operasyon na isinasagawa upang siya ay matukoy at madakip. Ayon sa mga eksperto, ang pagtakas ni Liza Manx ay isang malaking dagok sa imahe ng pamilya diktador na nagdudulot na matinding kontrobersya sa mga mamamayan. Kasama ng mga kasong may kinalaman sa droga, si Liza ay naharap din sa mga paratang na nagkaroon siya ng koneksyon sa isang malawakang sindikato ng droga na may kinalaman sa mga international trafficking operations. Habang mga pwersang pagsiguridad ng US ay nagsasagawa ng operasyon upang hanapin siya, patuloy ang pagtutok ng mamamayang Pilipino sa kaganapang ito. Sa kasalukuyang nagbigay ng babala ang mga otoridad sa mga tao na may mga impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Liza Manx. Ang mga kasamahan ni Liza ay kasalukuyang sinusubukan ding hanapin upang matukoy ang lawak ng operasyon na kinasasangkutan nila. Ang insidenteng ito ay isang malaking hamon sa imahe ng Marcos at isang paalala sa mga kahalagahan ng transparency at pananagutan sa gobyerno. Ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad ay patuloy na sinusubaybayan upang malaman ang magiging kapalaran ng kasong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. That's why hindi ko sinabing 100%. Kaya nga, according to our puting ahas. So nataranta ang mga buwaka ng ina. Okay? Then, may inilabas tayo na video na kung saan nagpa-party si Liza Tanas. Hindi ko lang sure yung video na yan, kung yan sa Waldorf, pakita natin ulit sa lahat ng kapapasok lang, kung yan ba yung video na yan, ang sayaw-sayaw niya, ang biga-biga, sang alpot patutot niya, na akala mo, 16 anyos, na nireregla pa, ang hinayupak, na gumagastos ng kaba ng bayan. Pakita lang natin to. Ito. Sa mga kapapasok lang, ayan po, kung gusto niyo marinig ang sound nito, nasa Boljakan sa ating Facebook. Alright? Ulitin natin, ito mga kababayan, hindi ko sa Waldorf yan dahil nakapag-check-in na rin ako dyan at nakakain na rin ako dyan sa lugar na yan. Ayan ang bigatla, okay? O, akala mo, this is anyos, di ba? Kasama yung mga artista o sino man yan, si Jokoy o kung sino man yan, di ba? So yaan ang working visit niya o bakasyon grande ng alpot patutot. 'Di ba? Yan ba ang working visit? Okay? So tignan niyo na lang yan sa Boljakan. Mga palangga, tignan niyo sa Boljakan sa Facebook natin, ito. Ayan ang Facebook natin. Yung mga text, yung gusto niyo makita, yung mga ang dami kong pinopost diyan ng mga writings, mga notes, kung ano pa man. So kaya sinasabi ko nga diyan kanina, kagabi, 4 hours ago, my God. Walang tulugan talaga ang lola ninyo, no? 4 hours ago ba yon? So, sinasabi ko dyan sa comment na yan, sa video na yan, ito. Okay? Ano ang sinabi ni Maharlika dyan? Working visit o working party o bakasyon grande? Sabi ni Liza, kidnapper siya raw ay sa working visit dito sa Amerika. Pero kapag sinabing working visit, dapat may opisyal na pakay, may mga meeting o kasunduan para sa bansa at may malinaw na layunin para sa karapatan ninyong mga Pilipino. Di ba? Pero sa video na ito, ayan, sa video na yan, nakapapakita ko pa lang, ano ang nakikita natin? Sayawan, laklakan sa party, at hindi natin alam, polboronic, at kung ano-ano pa. Di ba? At kasama ang mga politikong polboronic, although hindi lang sila visible dyan sa video na yan. Alright, okay? Nasaan, sabi ko, ang trabaho? Nasaan ang tunay na pakay ng pagbisitang ito para sa Pilipino? Alright, so ngayon, ang mga mainstream media at itong NBI, dahil yan ay kumalat na ng milyon-milyon, at ang twist nila sa story, sinasabi ko daw na si Liza Tanas ay kasabwat
kasabot sa pagkagurgur nitong taong kasama nila. Hindi ko sinabing kasabwat siya. Ang sinabi ko ay, according to our source, person of interest siya. Okay? When you say person of interest, di ba? During the crime o kung ano man, di ba? Kung sino yung present o presente in Espanyol, di ba? Kung sino man ang present doon sa pinangyarihan ng insidente ay subject for questioning. Hindi ko sinabing nakakulong ang gaga. Ang sinabi ko lang, according to our source, ay na-hold siya dahil kailangan tanungin at hindi lang siguro siya at marami pang mga kasama doon. Pero hindi pa tayo makakapagbigay ng linaw right now yung cause of death talaga, kung talaga bang na-overdose, kaya paulit-ulit ko, na-overdose ba sa Clorox o kung ano man, kasi maraming angle, it's under investigation. Saan ang fake news doon? At karapatan ninyong mamamayang Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ninyo dahil bawat gastos ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa Marcos ay pera ninyo. It's public interest. Right? So ngayon, dahil nataranta ang mga buwaka ng ina sa pakipag-ugnayan ng mga putang ina kayo mga sinungaling na mainstream media, ngayon sinasabi na ito ay fake news. Actually, hindi ako actually ang unang nagbalita nito. Alright? Kaya nga, tanong ko sa inyo, mga kababayan, yung mga media, nag-report sila na binalita nila na may namatay, okay, nakilalang tao, pero hindi sinabi ang, cause of death, hindi pa naman talaga masasabi yan, kasi wala pa yung coroner's report. Pero pwede mong sabihin na namatay sa hotel kasama ang mga kaibigan at nag-party-party. Okay? Then, missing information, saan namatay, saan ang location. Diba? Although ngayon may mga lumalabas na ng mga media na nagsasabi kung saan ang location, pero missing pa rin yung information kung saan, ano nangyari exactly, nag-party or what. Ang dami ng information. At ngayon, dahil dyan sa mga expose natin, sabi ko nga sa inyo, sinasaluko lahat. Lahat, bala, assassins, lahat, kaso and everything para sa paglaya ng mamamayang Pilipino sa mga hinayupak na ito. At pinapangako ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko uurungan ang mga buwakang inang ito. Dahil inumpisahan natin itong laban na ito para sa inyo, hindi para sa akin. Dahil ang napapala natin dito ay what? Gorgor kung sila ay makaswerte. Now, mga kababayan, galit na galit kahapon, pinag-usapan natin na itong National Bureau of Investigation, yung kanilang head na si Jaime Santiago, ako daw ipapahanting, ipapahanap, ipapa-extradite dahil sa kasong inciting to sedition at fake news. Long overdue na ito. Sinabi na nila ito sa akin noong 2022. 'Di ba? Na ipapadukot ako dito o ipapatumba o lahat na ng klase ipapa-extradite, mga ganyan. Sabi ko nga, gawin niyo, putang ina. 'Di ba? Ang tagal niyo nang sinasabi. Naalala niyo, NBI, DND, DILG, PNP, AFP versus Maharlika. Well, ako lang talaga dahil ako naman sumasagot sa lahat ng ito, and syempre kasama kayo dyan mga palangga. Lumalakas ako because of you. Dahil nandyan kayo. Ngayon, kakasuhan na ako. Kaya sabi ko, bring it on. Alright? So, fake news daw na si Lisa Tanas ay na-hold. Okay? Again, hindi ko sinabing 100% na-hold si Lisa Tanas. But, mga kababayan, naglabas sila ng picture. Si Lisa Tanas. Alright? Naglabas si Lisa Tanas ng picture, mga palangga, tignan na si Lisa Tanas, ha? Okay? Sa kanyang website, sa kanyang Facebook page, pakita natin, na one day, yesterday, nag-turnover of donation Eklabush. Tapos nakita nyo yung emphasis, turnover of donations, Girl Scout, Chucho, FL Office, Manila, March 11, 2025. Pansinin natin yung ibang mga post niya. Alright? Pansinin natin ang kanyang mga post in the past. Okay, tignan natin to, ha. Ang dami niyang mga post in the past na wala namang
yung mga ganyan klaseng mga ganyan klaseng parang mga binibigyan ng emphasis nga na nasa Pilipinas siya. But anyway, nag-post ngayon ang Girl Scout of the Philippines. Shinare nila yung picture ni Lisa Tanas na yan. Gusto ko gamitin ninyo ang inyong mga forensic, ang inyong mga forensic skills kung paano natin ito hihimayin. Okay? Ang mga pangluloko sa atin ng mga bangag na ito. Alright? Alright, tignan natin. Girl Scout of the Philippines. Stay tuned dahil may pasabog tayo sa gitna ng ating vlog. Alright? Keep sharing. One day. Okay? Basahin ko dyan. Ayan yung picture. Alright? Ang sabi dito, we are deeply grateful to the generous donation received from 2 successful art exhibits, Goldenberg Mansion and Goldenberg Mansion Art Series Exhibit, Series 3 Exhibit, Tapiceria with Girl Scout of the Philippines as the sole beneficiary. The donation was officially turned over to us through our Chief Girl Scout, Lisa Tanas, reinforcing the impact of art, walang date. Hindi ba ang Girl Scout, ang isang website ng gobyerno o may pinupondohan ng gobyerno, meron kang sariling posting kung kailan, paano, ano ang mga kaganapan, when, where, what, how. Pero bakit sharing lang? Makikita natin dito, tayo ay nag-iimbestiga dito bilang isang mamamayang Pilipino na concerned sa pera ng bayan na nilulustay ng mga buwakan ng inang ito. Alright, so tignan natin ang mga comments. Okay? Ang sabi dito, pictures, ayan, may mga nagsabi, share po, sabi ng isa, sabi ni Rayleigh Lopez, shared post talaga? Wala ba kayong official na sa inyo mismo nanggaling? Okay. Tapos sabi dito, I just noticed that, sabi ni Carol Coach Barcinal, I just noticed that everyday GSP is posting every event that they have. As in everyday, nawawala tayo, but bear with me. Ewan ko, may baka sabot tayo. Sabi niya, then, they are just sharing a post of Lisa. Now, why they didn't do it the same day, like the usual thing that they do? Comment ito. Ang sabi pa dito, hindi ito March 11. Ha, ha, ha. Parang na-post na ito noong nakaraan. Ang sabi nila, okay, ako nga, tignan mo nga yung buhok. Oo nga, no? May mga na-comment na mahaba daw yung buhok dito sa picture. Okay, tignan natin shoulder length. Oo nga, this is a good point, no? Tignan natin yung pinost sa akin dito. Good point to. Tignan natin yung pinost sa akin mismo ng senior sa akin mismo ng taga Los Angeles kung nasaan, kung gaano ba ka-ikli, mga forensic talaga to, mga to. O, kung gaano ka-iksi ang buhok ni Lisa Tanas now. Okay, tignan natin. Alright? Aha. Okay, tignan natin. Alright, parang shoulder length lang. Parang pareho lang. Okay, tignan natin. Parang shoulder length lang. Alright, pareho. So, okay, wag tayo pumukos dun sa buhok. Pumukos tayo dito sa comment section. Okay? Ang sabi dito ng mga comment ng mga tao, Daily Tribune, March 2. March 2, 2025 pa ito. No, hindi. Magkaiba ng suot, but we'll see. Alam mo naman, hindi mo pa pagkakaniwalaan itong PCO na to. Sabi ng isa, dapat mga detailed. Ang gagaling ng mga nagko-comment. Mike Santos, sabi ni Mike, dapat may mga detailed 5Ws and 1H at ang incomplete naman ng mga post ninyo. Hindi ka panipaniwala. Ha, ha, ha. Why shared post na lang, di ba? Always upload your own photo. Way back, you always upload your own photos. So lahat ng ito, nagdududa yung mga netizens. Okay? Ngayon, ito ang hamon ko. Kung ito ay nasa Pilipinas si Lisa Tanas, mag-live siya ng video. Kung gusto niya i-debunk itong mga alleged reports na ito, okay? Mag-live siya na nandiyan siya sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, eto na tayo. Ngayon lang, kaya actually hindi dapat tayo magla-live kasi nakakuha tayo ng impormasyon.
Okay? Napag-alaman natin, according to our source, na ito hindi na to bago sa akin. Ang nag-orchestrate ng pagkidnap kay Pangulong Duterte, ayon sa informante, ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason ay what? Ang reason, dahil talagang gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez, na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala, in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya, talagang focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi. Talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siyang inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung in-orchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minoridad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids, okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Tichua na tatay ng mga bata, 'di ba? Medyo balikan niyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi niyo masyado ma-absorb to, pero balikan niyo na lang yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na. Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito, ayan, at isend nyo dyan, yan ang crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra
ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa-shock. Ulitin ko muli. Tapos, mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito na mga party-party kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila. Hindi ganyan ang working visit. At dapat na yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. 'Di ba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa iyo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, tignan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay, na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita nyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwakan ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwakan ng ina o baka na-overdose na rin. Yan ang challenge ko, hindi yung pa-post na ganyan. Kasi I tried, okay, na, yun nga, chinek natin, kahit kayo, machicheck nyo yan, kung meron nang report dito sa yung coroners, wala pa. Tapos, sa Beverly Hills, pwede kayo mag-request ng information to obtain public documents. You tried it. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Total, gusto naman nila akong gurgurin, at least man lang, kung matsyempohan nila akong magurgur, may ginawa akong mabuti para sa inyo. At hindi naman ako natatakot magurgur. Pero nag-iingat tayo. Ayan, ang sabi dito, yun na nga, gusto daw niya, pag nagka-revolusyon, ay safe na siya dito. At, ito pa pala. Okay, balik tayo sa sinabing na-question siya ng mga polis. Sa batas, binasa ko to bago tayo nag-vlog, wala naman talagang immunity ang First Lady. Alright? May mga lawyer dyan na mga gagaling, di ba? Wala namang immunity ang First Lady sa batas ng Pilipinas. Pero mga kababayan, okay, pwedeng magkaroon ng diplomatic immunity. Ang tawag daw pala doon is extended immunity. Okay? Extended immunity na kahit magkaroon siya ng criminal case o kung ano man, pero yung pagpunta niya ay related o diplomatic mission, which is mukha nga pinapalabas nila kasi working visit eh. Diba? Ang post nila, working visit, diplomatic mission. So according to our source, meron siyang extended diplomatic immunity. So, pwedeng natanong siya, na-question siya, pero hindi siya pwedeng ikulong o kasuhan because of that extended diplomatic immunity. Na kung ano yung immunity ng presidenteng Bangag, na-extend sa kanya. Maraming pwedeng, okay? Pero possible na magkaroon ng extended immunity ang mga pamilya ng presidenteng Bangag. Alright? So, ang sabi dito, mga kababayan, so, let's say for example, ang pagpunta ni Lisa Tanas dito sa Amerika ay official functions, which is yun ang pinapalabas nila, pwede siyang talagang bigyan ng extended diplomatic immunity, referring to the international laws. So, I'm not gonna discuss that because I don't know about international law dahil di naman tayo lawyer. So, yun lang ang nasabi sa atin ng ating informante, mga palangga. So kaya nga ang challenge ko sa mga buwakan ng ina. Pero kasi yung iba naman na nag-read, may mga nababasa din naman kasi ako na nakulong si Lisa Tanas. I did not say that. Okay? Hindi ko sinabing, excuse me, hindi ko sinabing nakulong siya, na-hold. Iba yung nakulong, iba yung na-jail ka sa word na na-hold for questioning. Yun na nga mga kababayan, kaya ang ginawa nila, ito daw talaga si Martin Romualdez, nag-aalinlangan. Okay? Kaya naman,
talagang isinakay nila ang Pangulong Duterte, kinidnap nila doon sa, ito, tignan natin dito, okay, doon sa eroplano ni, alright, okay, doon sa eroplano na sinasakyan o sinabi nga nila is presidential plane, di ba? Sinabi ni John Vic Remulla. So ngayon napag-alaman natin nga yung pag ano na natin yan, na i-vlog na natin yan, na ang nagmamay-ari niyan ay ang kanilang mga amigo o amiga. Okay, marami yatang owner siya nang nag-handle niyan, but hindi na lang natin isa-isahin yung mga pangalan, but anyway connected sa kanila. So ngayon mga palangga. Okay, ito ang eksena ngayon. Bigyan natin to. Okay? Ano pa yung ibinigay sa atin na information? Alright. Kaya sabi mas malakas ang loob niya. Okay? Na sinasabing fake news ka. Sabi ng ating informant, fake news ka kasi may extended immunity siya. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko pa lang I did not say na nakulong siya. Ang sinabi ko allegedly na hold siya. Alright? So ngayon mga kababayan, okay? Sabi daw ni Tambaloslos, kay Bangag, wag na nating ituloy ito. Kasi hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabi nga dito, okay, dito na raw si Lisa Tanas magre-retire sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong Bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Last minute, tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr. kay Lisa Tanas, na wag na nating ituloy to kasi hindi natin alam yung repercussion nito sa mga tao. Ngayon, dahil sabi nga ng importante natin, malapit din sa kanila, wala naman talaga si Bangag Jr. Walang alam. Kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas. Nung sinabi daw ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos at ni Bangag, wag na nating ituloy ito, nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan. Dukutin at kidnapin ang Pangulong Duterte o i-extract ang Pangulong Duterte. Okay? Yan ang marching order. Yan ang extraction ni Lisa Tanas. At another thing na binigay sa atin ng informante, yung zero budget, maisingit ko lang kasi kasama sa information. Ang nagpa-zero budget talaga sa PhilHealth ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Tandem silang dalawa. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo ba nakikita? Whether galit kayo sa pagmumukha ko, dahil yung bunganga ko umaabot hanggang Mars, pero isipin nyo ang inyong future. Isipin nyo kung bakit may isang Maharlika na ayaw tumigil sa kabila ng 4 na kaso dito civil cases sa Amerika, 1 case dismissed with prejudice, 3 nilalabanan ni Maharlika, and now ang hamon sa akin, ang pananakot sa akin, inciting to sedition, another cyber libel case dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, bring it on. Tanga ka na lang siguro kung bakit ang isang Maharlika ay tinatarget. I'm just an ordinary person like you. It's just so happy na yung bunganga ko kasing laki ng mundo. Kaya naaabot lahat ng mga impormasyon sa buong mundo. Kaya sila gustong ipa-assassinate ako, ipagurgur ako, kasuhan ng patong-patong. At hindi nga po ako natatakot. Kaya huwag kayong matakot na manindigan. Now alam nyo na ang pinakamamahal nyong PRRD, kayong mga PSG na nakikita nyo na si Marcos, si Lisa ay sinisigaw-sigawan kayo. May mga namatay na nga na PSG na hindi nila ni-report. Diba? Kayo dyan, manindigan kayo para sa bayan. Is that inciting? Ang sabi ko lang, manindigan kayo. Mag-speak up kayo, sabihin nyo sa taong bayan because you're there to serve and protect the people and to protect the soberanya na sinasabi ninyo. Ngayon, nakita nyo na kita ninyo, yung andito ka pala Lisa Tanas nandito ka, kung nandito ka sa Amerika, I challenge you. Dito tayo magbabakpakan sa korte. Total, nagpa-picture-picture ka doon sa sa abogada na nag-represent kay Johnny Depp kasi panindak nila sa akin yun Nasindakin ko to, abogado di, ano ba yan? Campanilla ang tawag dyan sa Pilipinas, di ba? Sindakin ko to. Gusto ko pong sabihin sa inyo, sa kabila ng panggigipit nila sa akin,
Sinusubukan nila akong gipitin pero lumalaban po ang isang Maharlika. So kaya nga challenge kita, buha ka ng ina mong kidnapper ka. Kung nasa Amerika ka, file a case against me na tinatawag kitang kidnapper at smuggler ka at ang asawa mo ay addictus benedictus. With that, I can present ng mga ebidensya ng pinagnangak-ngak ko dito. Andito ka pala, dito. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!